Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Meron po tayong konting reaction ngayon guys. Gusto ko lang pong kumintuhan. Ito nga pong mainit na pinag-uusapan po sa mga araw na ito. Nabalitaan po natin na meron po isang reactor na nag-bash po siya kay Ruel of Malalag. Bagamat humingi na po siya ng paumanhin, nagsorry na po siya kay Mighty Amy dahil nga nabigyan po siya ng warning. Ganun pa man, meron din pong nang-bash sa kanya. So maganda po ito, no? Basher na binabash. Ngayon, medyo nasaktan siya doon sa isang nang-bash po sa kanya dahil para sa kanya below the belt na po. So ganun po talaga, no? Dahil nga nang-bash ka, ika nga hindi mo po talaga mapigilan, no? Kung meron pong mga nagmahal po talaga kay Ruel of Malalag na susugurin ka din, no? Nagla-live ka o sa mga videos mo na komentuhan ka din ng mga maanghang o di kaya mga masakit din talaga ng salita. Kahit nagsorry ka na, no, sa nagawa mo, sabi nga, no, inamin mo na nagkamali ka, ganun pa man, yung mga nagmamahal po talaga kay Ruel of Malalag, hindi mo po sila mapigilan o maiwasan talaga kasi nga mahal nila yung kanilang iniidolo. Kaya normal po yon na maglabas po sila ng kanilang mga salubin. Ika nga, dinidepindihan nila o pinoprotektahan nila ang kanilang iniidolo. Dito nga po sa komento ng reactor na ito guys, na nag-comment po sa isang nag-live, no, kay Marilyn TV. Yata, no, kung hindi po ako nagkamali, doon po siya nag-comment at na-screenshot po ito. At doon po sa binanggit po kasi niya, nababas po niya si Ruel of Malalag. At napaliwanag na po ito ni Kuya Val sa kanyang live po kaninang umaga. December 11, 2023. Umaga po dyan sa Pilipinas. At yun, nakwento po ni Kuya Val na hindi nga po lumabas si Ruel para nga ma-meet itong reactor na to, no? Si Kuya Potpot Vlog. At naintindihan po ni Kuya Val kasi nga siyempre, no, gabi na po yun. Hindi natin alam baka pagod si Ruel of Malalag o di kaya merong kausap sa telepono. At isa pang nabanggit ni Kuya Val ay mahihain si Ruel of Malalag. Ang isa din po siguro guys, no, sa tingin ko, nakita ko naman po guys, itong si Kuya Potpot Vlog, medyo na din ito. Thunders na din po ito. Ika nga nasa kaidaran na po namin. Hindi ko po alam kung sino mas matanda sa amin, pero nasa hanay na po ng mga Thunders. Mga kaidaran po namin ni Sir July. So kung kahit naman siguro kung ako sa side ni Ruel of Malalag, kung makikita ko yung mga taong nasa labas na pakihalubiluan ko kung medyo mga Thunders na, mahirap po kasi sabayan, no, yung mga topic na pinag-uusapan ng mga may edad na. Dahil nga po sa lawak na po ng kanilang mga experience sa buhay, minsan yung mga pinag-uusapan po ng mga may edad na, mahirap po talaga sakyan, no, sa mga kabataan. Actually, yung anak ko nga pagkasama ko, tapos may mga kausap akong mga kaidarang ko din, nabuboard po yung mga yan. Kaya nga po kung si Ruel ayaw man niya makipaghalubilo, naintindihan ko po yun. Dahil siyempre wala po sa age sa niya. Ika nga hindi po siya mag-enjoy doon sa usapan. Hindi ko naman sinasabi guys na ito po yung dahilan ni Ruel kung bakit hindi siya nakihalubilo sa time na yun. Dahil isa po sa posible dito, yung nga po nabanggit ni Kuya Val, mahihain po si Ruel of Malalag. At posible din po na pagod po siya sa time na yun o di kaya baka may kausap sa telepon. Okay? And ang sa akin lang naman po, dinagdag ko lang yung isang possibility na baka since hindi naman niya maintindihan, hindi niya masakyan,
kung ano ang maging usapan ng mga makahalubilo niya sa labas, eh mas mabuti na sigurong pag-aralan ko kung ano yung pwede kong pag-aralan, o may kausap ka man kung sino yung kausap mo. Ika nga, hindi kasi mabuboard ka din lang eh. So, di ba? Bakit mo naman pagurin yung sarili mo na hindi ka naman nag-i-enjoy? So, yun po ang isang possibility na sa tingin ko guys, justified. Ika nga, hindi ko masisisi si Ruel Lumalalag kung ganun man po yung ika nga yung feeling niya, yung hindi po niya paglabas. Kasi nga po ang mga may edad na talaga, iba ang topic po ng mga yan. Minsan pinag-usapan po nila yung mga babae na hindi po nila nakatuluyan. Sasabihin nila, sana si ganito yung nakatuluyan ko. Hindi sana yung kasama ko ngayon. Di ba? Mga ganun po, no? Nakakatawa pero nangyayari po yan. Minsan naman yung mga problema nila sa trabaho, kasi nga sa lawak na po talaga ng experience nila sa buhay. Ang dami po ng mga, kung ano na lang po yung mga topic na sumisingit. Minsan yung mga experience nila sa babae, mga experience nila noong kabataan sila na pumasok kung saan-saan. Alam nyo na po kung ano-ano po yung mga lugar na gustong-gusto po nilang puntahan. So, sa mga lalaki na mga edad ni Dudong Ruel, ay hindi po yun exciting. Mabuboard ka po talaga. Kaya nga kung hindi man pumunta si Ruel doon, ay hindi ko po masisisi. At mas mabuti pang wag na nga lang siyang pumunta din. Kung kahit naman ako guys sa edad ni Dudong Ruel, mas pipiliin kong nasa loob na lang at mag-iisip, magpaplano kung ano yung mga gagawin ko sa mga beneficiaries na tinutulungan ko. Kasi napapansin ko po kasi doon sa screenshot nga na kumakalat, mukhang may tampo. Mukhang may tampo po si Kuya Putput Vlog kung bakit po niya na-comment yung ganon. So naintindihan ko naman yung kanyang feeling kung bakit niya nasabi yun. Isa po sa kanyang iniidolo na gusto po sana niyang mamit ay hindi nga po niya namit. At isa din po yun sa pinagre-reactionan niya. Ngayon po dahil nga po sa kanyang komento na nakunan po ng screenshot ng mga talagang nagmamahal din po kay Ruel Lumalalag, mga warriors, kung sino man yung mga nagmamahal kay Ruel, siyempre madami po yan. Kaya nga po mahirap mag-comment ng mga ganon, lalo na po negative no, sa mga iniidolo po natin, mga iniidolo po ng mga supporters, ay talagang i-screenshot po talaga nila yan at iparating doon sa mga kinaukulan. At siyempre basing po ito, hindi po yan matolerate ng MERD kasi nandyan naman po ang MERD na nakabantay din po kung ano po yung mga violation na nagagawa po ng mga reactors, mga charity vloggers. Sila po yung nagbabantay dyan, sila po yung mga mata. At dito nga po napansin po nila na may pagkakamali po na nagawa itong reactor na ito, si Kuya Putput Vlog. Aminado naman po siya guys na nagkamali at siyempre tao lang po. So yun na nga po yung nabanggit ko, siguro out of tampo lang po siguro na hindi niya na-meet si Ruel Lumalalag. Kaya po siguro naglabas po siya ng ganong saloobin. Komentuhan ko lang yung isa po sa nabanggit niya doon guys na tanghali na daw po itong gumising si Ruel Lumalalag, 11:00 at ano pa daw po yung mga scout. Okay, so komentuhan ko lang ito guys. Actually no, ang isa po sa advantage guys no sa isang vlogger, hawak mo po yung oras mo. Kung ikumpara mo po sa isang empleyado, pag empleyado ka po kasi katulad po sa amin, ang pasok po namin 6:00 ng umaga. So ibig sabihin 4:00, 4:30 kailangan mag-prepare ka na po. Dahil 5:30 dapat magbiyahe ka na. Yan po guys dito sa amin kasi wala naman pong traffic dito. Pero kung nasa Pilipinas ka, kung ang pasok mo po 8:00 ng umaga, dapat 6:00 ng umaga nagbiyahe ka na. So the same din po 5:00 kailangan mag-prepare ka na or 4:00 or else malilate ka. So yun po ang disadvantage ika nga ng isang empleyado. Kaya nga natutuwa tayo, napakasarap ang buhay ng isang vlogger dahil hawak mo ang oras mo. Let's say pagdating ng gabi, napuyat ka,
Inabot ka ng alas 12 sa pag-i-edit o di kaya nag-live ka, inabot ka ng hating gabi, o sabihin natin pagod yung katawan mo. Hindi ka obligadong gumising sa maaga ng alas 4, alas 5, alas 6. Ika nga kung masama ang pakiramdam mo, matulog ka hanggang gusto mo. Wala namang wala ka namang schedule na sinusunod. Kahit naman siguro ako guys, ganun din po ang gagawin ko. Okay? I have all the time anyway pagdating po sa hapon. So siyempre, sabi nga health is wealth. Anin mo yung kinikita mo sa vlogging kung nagkakasakit ka naman. So kung masama ang pakiramdam mo dahil napupuyat ka, di matulog ka ng gusto mo. Alas 10 man yan, alas 11 man yan. Walang problema. Kasi nga, hawak mo ang oras mo. So yun ang kagandahan. Okay? Na hawak po natin yung oras natin. Hindi natin kailangan gumising ng maaga para lang mag-scout. Sa hapon naman pwede tayong mag-scout. O di kaya sa araw kung saan okay yung pakiramdam mo, di gumising ka ng mas maaga. So ganun lang po yun. Hindi ka nakatali sa oras na kailangan gumising ka talaga sa ganung oras. Hawak mo. Kung masama ang pakiramdam mo, gumising ka ng tanghali, gumising ka ng hapon, walang problema. Kasi ikaw nga yung boss. You are the boss. Wala kang boss, ikaw yung boss ng sarili mo. So walang sisita sa'yo. So ganun lang po yun. So kanya-kanya po yan, no? Marami pong mga vloggers na kahit nga ako nga guys, no, pag nagbakasyon, nagigising ako tanghali din. Minsan alas 9 na, minsan alas 10 kasi nga napupuyat. Okay? Minsan inabot ka ng gabi, nag-i-edit. So naintindihan ko po kung bakit ganun din po yung schedule ng mga ibang charity vloggers o ibang reactors man. Kung saan yung schedule nila paiba-iba. Lalo na po yung nag-work as full-time vloggers na wala po silang kumpanya na pinapasokan kung saan masyadong stricto ang time. Sa amin ganun po guys. Alas 6 kailangan nakapansin ka na or may palugit man dyan 30 minutes. Pag lumagpas ka dyan, late ka na. So hihingi ka na ng approval ng official mo na yun nga, nalilate ka for some reason. So, yun po yung komento ko doon sa isang binanggit po ni Kuya Potpot Vlog na ano pa daw yung may scout mo kung gigising ka ng alas 11. So, walang problema po doon guys kasi yun nga po ang sinabi ko bilang vloggers, hawak mo po yung time mo. Wala pong magmando sa'yo kung anong oras ka gigising. Pagdating naman sa scouting, any day, anytime during the day, pwede ka naman pong mag-scout. Okay? Yun naman pong nabanggit ni Kuya Potpot guys, yung mga bashing niya, pinagsisihan na po niya. Sinabi nga po niya, nagkamali din po siya. Siya ay tao lamang at humingi na po ito ng sorry sa Merc. Now, iwan ko po kung nagsorry ito kay Ruel Ugmalalag, siguro nagsorry na din. Maaring piniim niya, di po natin alam, no? Hindi, wala po akong idea guys kung directly nag-PM po siya kay Ruel at nagsorry doon sa kanyang nabanggit. Pero sa nasabi po niya sa kanyang live kaninang gabi po dyan sa Pilipinas, December 11, 2023, nasabi po niya na nag-apologize o nag-sorry po siya sa Merg or kay Mighty Amy sa nagawa niya. Aminado siya na nagkamali siya. So siguro kung sa gira pa guys, ang isang sundalo kapag nagtaas na po ng white flag ay wag na po nating barilin. Okay? Wag na po nating i-bash. Okay? So ganun lang po, no? Lahat naman po tayo nag-grow sa mga pagkakamali. So bilang reactor ng Kalingap, siguro mag-ingat na lang po siya sa sunod. Okay, so normal naman po yan, no? Minsan talaga nagkakamali tayo, tao lang. Kahit naman ako noon, nagkamali din naman po ako noon. Okay? Ang pinakamalaga, once na alam mong nagkamali ka, magsuri ka. Lalo na po doon sa tao kung saan nakagawa ka po ng problema. Okay? So, yun lang po guys ang aking konting comments dito nga po sa mainit na pinag-uusapan. Ito nga pong screenshot na kumakalat. Okay? Marami na po ang nag-reaction nito. At yun po ang aking komento dito nga po sa issue na ito. So, sana hindi na mabash itong si Kuya Potpot Vlog ng mga nambash po sa kanya. Kasi nga yung iba, medyo matindi na po yung mga hope po nila. Sabi nga po ni Kuya Potpot Vlog, sa tinapik nga po niya, meron pong nag-bash sa kanya. Ang sabi po, sana magkasakit ka na at mamatay ka na sana. So, siyempre masama na din po yun.
Ganun po man, hindi po natin masisi kung mayroon pong nag-comment sa channel niya na ganun. Kasi nga po, dahil nga po doon sa mga komento niya. So, sana matapos na nga yung issue, wag nang mabase Kuya Putput Vlog at pinagsisihan naman po niya kung ano po yung bashing na nagawa po niya kay Ruel of Malalag. Okay? So, yun lang po guys, no? Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at paki-like din po guys ang video na ito. Huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate na Vlogs, at ang Team Rochelle, no? Roel Umalalag, and Rochelle Morales, mga kasamahan po nating charity vloggers and official Kalingap reactors. Suportahan din po natin guys. Sa mga walang sawang nanonood, nakasubaybay po ng mga videos namin, nagko-comments, nagla-likes at nagsishare. Lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat po guys. Sa mga silent viewers, ganoon din po, maraming salamat sa inyong panonood po ng mga videos namin. Bago ko po end itong video na ito, meron lang po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys. Ingat po tayo, nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.